Kalat na kalat ngayon sa social media yung kalokohang ginawa ng ilang kabataan sa resort na kanilang inarkila diyan sa Calamba, Laguna. Makikita naman kung inyo naman susuriin ng mga bata pa. Maaaring kumikita, maaaring mga gumagamit ng social media, may sariling kinikitang pera, pero ang tanong, napalaki nga ba sila ng maayos ng kanilang mga magulang? Pasintabi sa mga magulang ng mga batang ito. Pero sabi nga natin, refleksyon ng magulang ang mga anak. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating segment na Straight from the Heart. Okay? Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dad Rick again, talking about the reality of life. At nandito na naman tayo upang talakayin ng isang bagay ukol sa parenting. Dadamay na natin ang mga magulang sa usapin na to. Dahil unang-una, sa video nakikita nyo, mga kabataan ang nai-involve dito. Sunod-sunod yan. Ang daming mga issues ngayong panahon na to na nai-involve ang mga kabataan na naman. Hindi naman natin maaaring sabihin na magmalinis tayo sa ating mga panahon na ang ating mga henerasyon ay sadyang ubod ng linis at kakaiba tayo sa kanila. Nang dahil nga sa sitwasyon, sabi nga natin gulong ng palad, di ba? Gulong ng buhay, pabalik-balik lang. Tayo yung makukulit na kabataan noon nang gagalaiti ang ating mga magulang. Ngayon tayo naman ng mga magulang nang gagalaitin naman tayo sa kalokohan ng mga kabataan ng ating mga anak. Paulit-ulit na bersyon. Bakit hindi nagbabago? Kadalasan sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi na lalo na yung mga bagong magulang na hindi niya ipararanas ang kanyang naranasan na kabataan, yung pamamalo, paninermon, at kung ano-ano pa sa kanyang anak. Mamahalin niya ito ng sobra-sobra. Hindi niya hahayaang maranasan ito ang hirap na kanyang dinanas. So, ibibigay niya ang lahat. Pipilitin niyang ibigay ang lahat. So, nauuwi ang ganong sistema na pinalalaki ang mga bata na parang ang buhay ay fairy tale. Right? So, sa isang sitwasyon, kung titingnan natin, sa mga ganitong anggulo na ating mga nakikita, sino ba ang mali? Ang tinuruan o ang nagturo? Madalas marami tayong mga makikita ng mga tao na mga feeling entitled, no? Nakikita yan ng mga makikita yan ng mga anak sa kanilang mga magulang sa restaurant, sa any places, lalo na 'yung salitang customers are always right. 'Di ba? Nagbabayad tayo, anak. Dapat serbisyohan nila tayo. Nauuwi sa tema na para bang ang trato doon sa mga nagtatrabaho o doon sa lugar na kanilang pinuntahan ay kanilang mga alipin at kanilang mga alilang matatawag. Sa mga ganong pagkakataon, ano nga ba ang matatawag natin na isang bagay na magandang dapat na ginagawa ng isang magulang upang lumaki ng maayos ang kanyang mga anak? Ikaw, tatanungin kita, kung matataon na nakita mo dyan sa video na yan, ang iyong anak, ano ang gagawin mo? Hindi porkit inarkila nila yung resort, ganyan ang mangyayari. Sinira yung mga gamit, pinaghahagis sa pool, may pati yung water dispenser, inihagis doon. So, sira na siya dahil electrical yun, di ba? Lumubog na siya, nagkatubig na yung makina niya, etc., etc. At yung kanilang mga pambababoy na ginawa. Hindi yan matatawag na customers always right. Kitang-kita naman ng mga mukha ng mga kabataan. 'Di ba? Bata pa. O siguro maaaring kumikita na sila sa sarili nilang galaw dahil nga sa paano sa social media, even ang bata mismo ay kikita. May napakaraming mga kabataan ngayon na feeling na nakahawak na sila ng konting pera, nagkaroon sila ng pinagkakakitaan ng dahil nga sa pagbablog, sa pag-game, is ahead na sila sa kanilang mga magulang.
Sa mga ganong pagkakataon, isisisi pa rin ba natin sa magulang yung naging sitwasyon ng paglaki ng kanilang mga anak? The answer for me, absolutely yes. Nang dahil nga sabi, hinayaan mo. You cannot always put an icing doon sa ibabaw ng tae para magmukha itong maganda. Ang tae ay tae. Sabi nga natin, di ba? You cannot show them or fantasize things sa pagpapalaki ng anak na hindi sila nahihirapan. And everything will be, they are entitled kasi ganun mo sila pinalaki. Ngayon, kung makikita mong ganyan na sitwasyon, ikatutuwa mo ba yan bilang isang magulang at makita mo sumisikat ang anak mo sa isang napakawalang kwentang bagay ng katarantaduhang ginawang ganito diyan sa kanilang inarkilang resort na kung pagpapalitin mo kung ikaw ang popwesto sa lugar ng may-ari, ikatutuwa mo ba yan? Kung gagawin niya ng mga barkada niya sa bahay niyo mismo, ikatutuwa mo ba yan? Marami kasing mga pagkakataon na iniisip natin na kung paano tayo lumaki sa palo sa sermon ay mali. Madalas pati yung mga sasabihin na mga magulang nating nagmumura, natuto tayong magmura, hindi ka magmumura para hindi magmumura anak mo. Hindi habang buhay nasa loob lang ng bahay ang mga bata. Lalabas at lalabas yan sa totoong buhay. May mga bisyo, may mga away, may mga gulo, may gera at kung ano-ano pa. At napakaraming pagsubok ang pagdadaanan katulad ng pinagdaanan mo bago ka naging isang magulang. Kung palalakihin mo na feeling ng anak mo i-entitled siya sa lahat ng bagay at lahat ng gusto niya ay dapat masunod sa isang iglap, wala kang kwentang magulang. Dahil hindi mo na iparana sa anak mo kung paano ba magkaroon ng respeto sa ibang tao, magkaroon ng respeto sa sarili niya, magkaroon ng respeto sa iyo bilang magulang nila. Ngayon, pag nakita mong ganyan, malibang idamay ang mga magulang na mga kabataang ito, kung magagalit kayo at mapapanood nyo itong sinasabi ko, pwede nyo naman akong kontakin at magtsikahan tayo. Pero ang masasabi ko lang, ang bawat isa rito, meron man siguro dyan na sabi nga natin, di ba? Birds of the same feather flock together. So, kung ganyan nagkakasundo-sundo ang mga kabataan na yan, ibig sabihin yan, ang kanilang pinagmulan ay iisa rin ng kulay at iisa rin ng pakpak na kanilang naging gabay sa kanilang paglaki. Huwag mong hayaang lumaligaw ang iyong anak sa sarili mong gawa nang dahil sa akala mo ang pagpapalaki na dinadala mo, pinafantasize mo or ginagawa mong isang teleserye ang buhay na and after that they live happily ever after. Ang buhay ay isang puno ng pagsubok magmula sa pagkapanganak mo hanggang sa kamatayan mo. Pagsubok. Hahayaan na lang ba natin na puro ganyan ang mga batang lalabas at lalaki sa mundong iiwan natin na pinipilit natin maging maayos? Hindi ako nagmamalinis. Marami akong buto-buto sa tinatawag nating skeletons inside the closets. Right? I will not do that. Pinapakita ko ang hirap sa aking mga anak. Hindi ko sila basta sinusunod sa gusto nila. Naririnig nila ako magmura sa loob ng bahay, pero hindi ko sila minumura. Pinapakita ko yung galit, pinapakita ko yung saya, pinapakita ko yung puot dahil yun ang totoong buhay. Hindi ko pwedeng i-fantasize ang buhay nang para lang sabihin na hindi yun nasusundan nila. I always talk to them. I always explain to them what is reality of life. So kung sa tingin mo, mali ba na bukas makalawa, nakita mo bilang magulang itong mga bata na ito, pupuntahan mo ba kasama ang anak mo upang bayaran ang lahat ng danyos na yan? O kahit na ano pang mga kaso na pinagagagawa ng mga kabataan ngayon? Hahayaan mo na lang sila dahil mataas din ang ihi mo. Right? So yun lang naman. Sabi nga, bigyan mo sila ng tamang gabay. Wag mo silang iligaw. Dahil hindi sila kikilos ng ganyan kung hindi mismo nakita sa'yo bilang isang magulang. Pasintabi na. Hindi mo pwedeng sabihing mali dahil kaya lumaking entitled yan at feeling na ganyan, kinakitaan ka bilang magulang nila ng gawain ganyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli ito po si Daddy Rick at kung nagustuhan ninyo itong ating munting
paghimay-himay sa usaping realidad ng buhay. Please, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga uploads dito sa ating Direct the Reality of Life at dito sa ating segment na Straight from the Heart. Ingats, ingats, ingats. Kung nasang panig man tayo ng mundo, God bless us all. Have a good day, everyone. See you next time. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big, big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.